Matinding kontrobersya ang yumanig sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos magdesisyon ang ilang matataas na opisyal ng uniformed personnel na magbitiw sa kanilang pwesto. Ang dahilan? Maring pagtutulumano sa pagkakatalaga kay Police General Torre bilang bagong PNP chief. Ang biglaang pag-alis ng mga men in uniform ay nagdulot ng tanong. Ito na nga ba ang karma na kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon? Ayon sa mga insider, maraming opisyal ang hindi kontento at walang tiwala kay Torre at sinasabing wala itong sapat na karisma at kredibilidad para pamunuan ang buong pambansang pulisya. Dahil dito, isa-isang naghain ng kanilang resignation ang ilang generals at colonels na mas piniling lumayo kaysa suportahan ng bagong pamunuan. Ang insidenteng ito ay nagbukas ng usapin tungkol sa pagkakati-hati ng hanay ng kapulisan at ng mismong administrasyon ni PBBM. Habang patuloy na umalingaw-ngawang issue, nananatiling palaisipan kung paano ayusin ni PBBM ang lumalalang sitwasyon. Mapipilit ba niyang kumbinsihin ang mga nagbitiw na bumalik o tuluyan ng mababahira ng kontrobersya ang liderato ng kanyang administrasyon? Abangan ang mga susunod pang pasabog. Talaga ng unggoy na yan. Ha? Kasi marami ho siyang linampasan. Kasi ano yan sunod-sunod ho yan. Hindi ho pwedeng pakialaman na yung nasa mababang ranggo, bigla-bigla tatalong ka, lalampasan mo yung naghintay ng napakahabang panahon para makapunta sila doon sa pwesto na sila na dapat ang susunod na magiging chief PNP. Yun ho, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, rinispeto ho niya yung kumbaga line of succession ng organisasyon ng PNP. Kaya ho ngayong mga panahon na to, marami hong nagrereklamong two-star general. Yung mga general talaga na merong napatunayan, merong magandang accomplishment. Hindi yung accomplishment mo, gagawa ng base sa mga abogado, base doon sa mga kumilatis doon sa ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, illegal. Yan ho ang accomplishment nitong si Nicolas Torre. Ano pa ho bang accomplishment niya? Yung pagpapahirap dyan sa KOJC. Mantakin mo, huhukayin mo ang KOJC para lamang sa heartbeat. Sinabi ho nila, hindi ho daw nila sinaktan, pero kitang-kita sa video, talagang pang-aabuso sa karapatan ng mga miyembro ng KOJC ang ginawa ng mama na yan. Tapos sasabihin nitong si Marcos Jr., gusto niya ng reconciliation. Hindi ho talaga nagkakatugma yung lumalabas sa bibig niya versus doon sa aksyon na ginagawa nila. Kasi kung talagang gusto mong reconciliation, hindi mo itatalaga yan bilang bagong chief PNP. Kasi meron ng protest vote. Ano yung protest vote? Sa mga men in uniform, nanguna yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kung kikilatisin ho talaga nitong si Marcos Jr., pag-aaralan niya ang sitwasyon, hindi ho talaga matatalaga yan bilang si PNP. Nagsalita ang mga men in uniform, nagsalita ang PNP, nagsalita ang AFP. Sinong binoto? Yung 10 kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong ibig sabihin? Hindi sila sang-ayon doon sa pagpapadala sa ICC kay Tatay Digong. Hindi sila sang-ayon sa mga pulisiya ng administrasyon. Tapos itatalaga mo na bagong chief PNP yung kumidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos magpapa-interview ka kay Katinying, sasabihin mo gusto mo ng reconciliation. Wag ka nga talaga. Nakuha niyo ba mga kababayan? Kaya marami ho ngayon natatawa dito kay Marcos Jr. At dumako na ho tayo dito sa ating susunod na paksain, no? Comment ako kayo dyan sa mga na yan, dyan sa pagkakatalaga nitong si ni Nicolas Torre bilang bagong chief PNP. Tayo talaga ay nalulungkot dyan sa pagkakatalaga ni Nicolas Torre bilang bagong chief PNP. Kasi yung hinaing hindi na naman pinakinggan itong si Marcos Jr. Commentary ako kayo dyan. Rekta tayo dito kay Atty. Respicio. Kasi si Atty. Respicio, problema sa iyo, Brad, nung pagkapanalo mo, biglang banat mo na Atty. George. Bati-bati na tayo. Ngayong hindi ka tinalaga, hindi ka prinoklamang bilang bagong vice mayor dyan sa bayan ng Maria Mercedes. Biglang nag-alburuto ka. Dapat sana yung tayo mo, nanalo, natalo, kung para ka sa reforma, hindi ka Atty. George, Chairman George, bati-bati na tayo. Pag napupulaan kayo tuloy. Pero
ano pa rin tayo dyan, goods pa rin tayo. Maraming salamat pa rin sa pagtayo mo kahit na medyo hilaw na ngayon dahil nga noong pagkapanalo mo, bigla gusto mo maging friend-friend na kayo ni George Garcia. Tayo ay consistent lang. Kahit na anong mangyari, kahit na sino pang manalo dyan, manalo pang mga kandidato natin, di ho tayo mabubudol ng automated election na yan. Dahil yung kabalbalan ho yan, kahit sinong tanongin yung eksperto, kahit tanongin nyo yung pinakamagaling na IT expert na kilala nyo, kung mapagkakatiwalaan ba yung automated, anong hashcode, anong version, bigyan nyo kami ng tarahan. Yun lang ang akin. Magkaroon tayo ng hybrid election. Matagal na ho nating adhikain yan dito sa PHFD. Kasi wala ho tayong tiwala sa mga makina na yan. Nung Smartmatic, noon pa man, wala ho, kabalbalan ho yan. Tarahan. Magkaroon ng manual counting at pagdating sa transmission, pagbabanggain lang naman, anong mahirap doon? I-note natin kung itong particular, halimbawa dito sa isang prosinto na to, nagkaroon ng overvote, hindi nagtali yung ibinato ng makina versus doon sa binasa sa tarahan, ilalagay lang naman doon 10 overvote kasi dito kaya hindi nag-match yung ibinato versus dito sa pagbasa namin. Makina yan nagkakamali yan. Pero yung mata ng tao na bumabasa sa balota, hindi pwedeng magkamali yan. Marami hong, maraming checker sa likod maraming tawag dito, watcher sa likod di ba? Marami, teka, tama ba yung basa mo? Number 4, tama, itara, ganun ho yun. Hindi kagayin, nanto ko, panalo yung mga kandidato natin, natalo dahil dyan sa mga makina na yan. Ito. Nahuli na rin ng isda sa kanyang sariling bunganga. Si Chairman George Garcia ang nagsabi niyan. Yung mga papunta daw sa transparency server, kino-consolidate muna. And then every 15 minutes, ipapadala lahat. Sabay-sabay, papunta sa mga transparency server. Para maging posible iyon, dapat meron kang intermediary server sa gitna. True enough, lumabas nga sa mga news, inamin na rin ng media at ibang mga may-ari ng transparency server na meron ngang data center tree kung saan minamanipulate muna yung data bago naglalanding sa kanila yung mga data galing sa automated counting machine. Tama ba yun o hindi? Mali po yun! Para maintindihan ng ating mga kababayan, may mga bayabas. So, mga bayabas. Dito yung tindahan ng bayabas. So, meron ho muna dito sa gitna kung saan sinusort nila, hindi ho diretso doon sa tindahan, wala hong ganun na nangyayari, yung tipo, pagkakuha dito sa mga bayabas na to, diretso sa tindahan, hindi ho. Pagkakuha doon sa mga bayabas, ilalagay doon sa isang basket, isosort nila dito, ganyan. Doon sa basket na yon, doon ho nag-uumpisa yung dayaan. Imbis na lahat ng bayabas, dire-diretso na papunta doon sa tindahan, dinadala pa ho ni George Garcia doon sa isang basket kung saan siya ang pipili kung ano gagawin niya, kung kukuha siya ng bayabas dito sa isa na to, lalagay niya dito, babawasan niya yung ganito. Hindi na ho natin alam. Dahil nga makina yung mga yan. Nahuli na, actually napanood natin yun. Kumbaga yun ang pinakamadaling kasi hindi maintindihan ng mga kababayan natin yung tawag dito, magko-consolidate doon sa isang server bago iba to doon sa Comelec server. Hindi nila naiintindihan yung consolidation na yun. Ang pinakamadali ito, meron tayong meron tayong naani dito, merong basket dito. Ilalagay muna sa basket, hindi dapat ang tamang gawin from provincial, diretso na yan sa Comelec. Hindi na doon sa kung ano pa mang server yan. Kasi yung consolidation server, wala nang naialam nun Bago pumunta doon sa transparency server ng Comelec o doon sa mga PPCRB, dumadaan ho muna doon sa basket. So lahat ng ibabato nitong basket na to, accurate ho talaga. Walang magkakaiba dyan. Yun ho ang ating problema dito. Dapat sana from doon sa pinagkuhanan ng boto, diretso na yan. Doon sa mga transparency server, doon sa Comelec server, o kusang server pa ho yan. Di ba? Para at least transparent tayo. Hindi ho yung tipong, itong basket na to, ang may control lang Comelec. Lahat ng lalabas dito, yun ang tatanggapin ng mga network, kung sino-sino man dyan na may access dyan sa mga datos na yan. Di ba? Hindi ho ganun dapat ang mangyari dito. Kung hindi naman,
doon sa pinanggalingan ng boto, wala nang pupuntahan yan, rekta na doon sa COMELEC. Tapos yung COMELEC, kung gusto niyang ibigay, o dapat pati yung mga yung mga watchdog, meron din silang access kung doon sa pinanggalingan ng mismong boto, rekta na sa kanila para hindi na yung tipo, sa bagay wala pa rin ho kasi. Paano kung nangyari yung dayaan doon pa sa mismong presinto? Paano doon pa lang sa pagsisend ng mga makina papunta sa municipal, papunta probinsya, doon pa lang ho nagkaroon na ng dayaan. Kaya wala ho talaga tayong tiwala kahit paano natin paikot-ikutin yan. Attorney Harold Respicio, hindi ho talaga natin pwedeng bigyan ng bigyan ng katuwiran yung fully automated election na yan. Dahil sa batas, ang sabi, bawat automated counting machine, kada pindot mo, automatic, diretso dapat sa mga servers ng COMELEC, diretso dapat sa mga transparency servers. Hindi, kabalbalan yan. Attorney Respicio, kumbaga tapos na ako dyan sa automated. IT kayo, IT expert kayo, alam nyo kung gugustuhin nilang manipulahin yan. Isang insert lang yan ng USB sa likod ng makina, mayroong script na babasahin yan, tapos na usapan, ikakanong sa version. Huwag ho kayong maniwala dyan. Basta ang sigurado natin dito, bigyan nyo kami ng tarahan. Di ba? Merong ilinagay na wireless device diyan na meron lang silang ididikit, hindi na i-insert ididikit lang na ganito. Meron na mai-inject na script doon sa mismong makina. Di ba? Walang human intervention, basta ganun, ganito lang. Tapos na. Meron na yung na-inject na script dyan na ang pagkakaalam ng mga nagbabantay yung version, hash code. Kabalbalan ho yan. Huwag ko kayong maniwala dyan. Ang ibalik natin yung manual election. Manual plus automated. Doon magkakasundo tayo. Pero habang ganyan ang usapan, sa susunod na eleksyon, ganun pa rin ho, kahit sino manalo dyan, kahit manalo pa si BP Sara, magpuprotesta at magpuprotesta tayo. Kung manalo man si BP Sara, wala akong magagawa ang COMELEC kasi yun ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Kumbaga, hindi nila pwedeng dayain kasi magkakagulo. Pero yung mga nasa baba doon, yung pwede nilang dayain, dadayain nila. Kasi ang pansin ho natin sa nagdaang botohan, ang taong bayan aware na ho, gusto na ho ng tunay na pagbabago. Kahit na nga lang sa sa protest vote ng mga men in uniform, mga teacher, sinong nauna, mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, gusto ho nila yung pamumuno nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinahanap-hanap po nila yung Duterte brand of leadership na hindi nila makita-kita dito. Kaya binoto ho nila yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong ginawa ng COMELEC? Dahil siya siguro merong kausap ng COMELEC yung mga makakapangyarihang nilalang dito sa administrasyon na to o yung mga business sector o kung sino pa man na mayayamang tao dyan para panalunin yung mga kandidato na gusto nilang papanalunin. Hindi natin alam kung anong nangyari dyan. Pero kung meron ho tayong manual tarahan, wala ho tayong problema dito. Tapos na usapan. Manalo, wala akong pakialam. Kasi yun ang gusto ng sambayanan. Demokrasya ho tayo. Di ba? Demokrasya tayo. Kung anong gusto ng majority, yun masusunod. Isa lang naman ho tayo dito Kung anong gusto nila, yun nasusundin natin. Yun ho tayo. Pero kung lalatagan mo ko ng automated, wag ganun. Para tayong para tayong naglulukuhan hindi ho dapat ganun yun kasi yan hindi mo malaman talaga kung anong nangyayari sa loob ng mga makina na yan. Bakit ginawa yan ng batas? Para kapag mandaya ang COMELEC, huli ka agad ng mga transmission servers. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Pinadaan muna sa gitna. Napakatagal bago nila ipapasa papunta sa mga transparency server. Ano na ang mga posibleng mangyari kapag ganyan ang kalakaran? Therefore, pwede nang baguhin ng COMELEC yung mga pumupunta sa mga transparency server. At syempre, pwede na rin baguhin ng COMELEC yung mga data na lumalabas mismo sa kanyang mga sariling servers. So, posible ba yung daya at manipulated na yung data na lumalabas sa lahat ng mga servers? Posible po! Lalong-lalo na at napakatagal ng oras mula sa oras ng transmission mula sa mga makina hanggang sa naglanding sila papunta sa mga transparency servers. Yung mga linalatag na ni Atty. Respicio, yung mga facts.
Pero yung, ika nga, ito lang tanong ko sa sarili ko eh, kung sakali bang naproklama kayo bilang Vice Mayor, eh, kasama ho ba namin kayo dito sa laban na to? Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito sa pamilyang Kengkoy. Tingnan nyo ho ha. Ito ang pagkakaiba dito kay dating Pangulong dito kay Vice President Sara Duterte, at dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at dito sa mga Marcos na to. Pagka nagpupunta sila ng mga mall, pinipina pa. They are trying hard, ika nga, para pumunta sa ilalim. Para ika nga sumisid sila sa masa. Hindi yun nila magawa. Ito, tignan nyo. Mga elitista kasi kayo. Ang totoo, mga matatapobre kayo. Kagaya niya si Liza Araneta, ako number 1 sa katapobrehan yan. Matapobre ho yung ali na yan. Kaya lahat ng gagawin niya, puro kaplastikan. Ito, panoorin niyo ho ito mga kababayan. Matindi ho ito eh. O, yan o. Ayan o, si Lisa. May hawak-hawak ka pang plastic lang yaka talaga. May hawak-hawak ka pang mga... Oh, yan oh. Si Sandro, ano bang alam gawin niya? Nagpasayaw-sayaw lang sa club yan. Oh. Kasama niya si Rod Gutierrez. Oh, yan oh. Kunyari may magpapapicture-picture. Oh, grabe naman yan. Oh. Binayaran kayo ha. Ito sila Lola. Oh, picture niyo, Lola. Natawa na lang to si Baby. Oh. Talagang nakakatawa eh. Oh, ito si Baby. Ayan oh, ganyan oh katindi. Oh. Pakinggan ho natin mga kababayan. Pakinggan ho natin. Oh. Yan, dapat ganyan, di ba? Dapat ganyan ang galawan. Baka ma-copyright ho tayo. May music kasi ito. Tagaling. Oh. Ayan ho, ganyan ho siya pagkaguluhan sa publiko itong si BP Sara. Nakita nyo kung yung kaibahan? Diyan pa lang ho mga kababayan, kumbaga yung naging resulta ng eleksyon. Ganyan na ganyan ho. Yung mga kandidato ni Marcos Jr. Ibinasura ng ating mga kababayan. Ito naman hong si Bibi Sara, talagang nanalo ho yung kanyang mga inendorse. Ibaw yung kay Tatay Digong, ibaw yung kay Bibi Sara. Si Bibi Sara talagang nag-focus siya doon sa dalawa, at yung dalawa na yun nanalo. Ganun ho katindi. Ganun ho katindi yung endorsing power nitong si Bibi Sara. Kaya ngayon, ginugurgur na ho yung impeachment laban sa kanya sa Senado. Yan ang pinakauling update natin dyan sa impeachment ni Bibi Sara. No? Ginugurgur na ho. Siyempre, hindi na ho tayo babanat dito. Hayaan na lang, pakinig na lang ho tayo dito kay Palangga Binibining Maharlika. Kung ano nga ba ang nangyari sa pagtatagpo nila nitong si Amy Marcos. No? Ito, pakinggan natin. Alam ko dapat ko ba itong sabihin. Siguro dapat ko naman sabihin dahil totoo naman ito. Hindi naman tayo gumagawa ng kwento dito. Few days before the birthday ni Inday Sara, nag-uusap kami ni Spokes. Okay? Kami naman, ano natin kay Amy. Una, pareho kami ni Spokes may statement na kapag nasa stage kami, eto, ano kaya gagawin natin, ganyan-ganyan yan. Pero we realized na it's not about Amy. The event is not about Amy. The event is about birthday ni Inday Sara. Tapos sabi namin, okay, hindi natin siya pag-usapan. Pag-usapan na lang natin yung birthday girl. Okay? Yung birthday girl. Pero few days before, nagkita si Spokes, pasensya ka na, ichichika ko na. Kasi totoo naman ito, okay? Siyempre, ang goal natin is si Mary Jean. Si Mary Jean Villamor, gusto talaga ikwento yung secret. Okay, maganon. Fesla ko dito dahil ang daming pagkain. Anyway. Alright. Ang istorya talaga, eto walang sugar coating, walang kadyotahan. Alam mo naman yung iba, alam mo naman yung mga nag-feeling na parang alam nila yung nangyayari sa gitna ng sabi ni Mariette, sabi niya awkward moment. Totoo 'yan. I will talk about awkward moment. Pero okay. So nakita niyo naman pinost ni Spokes yung picture niya. Nagkita sila beforehand ni si Spokes ay si VP ay nag-invite ng lunch. Nakita sila ni Spokes Harry, Senator Robin Padilla, at may isang congressman doon na basta yun. Ano yung Palangga gusto mo? Okay na. So ngayon, ang chika boom boom doon,
it's not about kung ano man. Ang pinag-uusapan doon, kung paano solusyonan yung ginawa na pangingidnap ni Bangag Jr., na kapatid ni Amy Marcos, kay Pangulong Duterte. Okay? They talk about yung strategy, yung gagawin ng mga lawyers and everything, and of course, yung impeachment ni Inday Sara. Pero, eto lang yung konteksto na doon sa meeting, doon sa lunch na yun, wala ako doon, di man ako invited doon kasi it's about, legalities. Hindi naman tayo maalam sa ganyan. So, si Spoke Sari ang expert dyan. Pero siyempre, exciting ito. So, ang Chika Boom Boom, eto kwento to sa akin ni Robin Padilla, Santo Robin at Spoke Sari. Para sila ng Chika Boom Boom. So, dun sa lunch na yon, ang konteksto na parang, bakit magalit na galit si Mar? Ayos ba ako sagla-live ako? It's okay lang. So, chinichika ko yung mga pangyayaring behind us. Di ba okay lang naman? We're just being, we're just being real. Di ba? Si Smokes mamaya sasali dito. Thank you sa lugaw, thank you. Okay, mga palangga. So, ang naging konteksto doon ng kanilang meeting nila Spokes, wala ako doon. Parang, bakit, nagtatatalak kami sa social media, ganyan-ganyan. Tapos, syempre napag-usapan ako, according to Spokes and Robin. Ang gusto naman ni Robin, magkaayos daw kami ni Amy. Sabi ko, it's just about my comment dahil sa kapatid niyang Bangag. Alright? Yung sa lang, na hindi siya nanindigan kung ano man yung dapat niyang panindigan. Okay? So, ang Chika Boom Boom dun sa lunch meeting, ito, na parang, bakit si Maharlika, galit na galit, So, parang sa, hindi. Ano pala, I think, nung nag-meeting sila, nag-vlog ako noon dito sa time na yun. Nagsalita ako tungkol kay Mangga. Sabi daw ni Amy noon, sabi niya, bakit si Maharlika? Nakita daw niya, parang nag-vlog ako, galit na galit. Yeah, galit na galit. Parang galit na, nagtatatalak na naman daw ako. Sabi ni Amy. So, ang chika, syempre, nagtatatalak ako dahil kay Bangag. It's not really personal dahil gusto kong talakan si Amy. So, doon sa lunch na yon, nagkakwento daw si Amy na kay VP Sara na in-invite niya ako noong 2017. Ako daw talaga ay loyalista. Parang sad siya na, nagkaroon ng ganito. Even ako naman, sad din naman ako noon, di ba? Okay, thank you. So, ngayon, parang gano'n yung chika doon. Hindi ko maikwento lang kasi wala naman ako doon sa meeting na yon. Pero siguro yung pinaka-gist lang ng istorya. So, napag-usapan ako na bakit nagtatatalak ako, ganyan-ganyan. Si Amy, syempre, maang-maang ng lola mo kung bakit ako nagtatalak. So, parang napag-usapan ako, parang nabanggit yata ni Inday Sara, magkakilala na pala kayo. Mataga, parang gano'n. Sabi niya, oo, loyalista nga daw ako. In fairness to Amy, parang ang nakikita ko naman, she's trying nung bago pa kami nag-meeting, na magkaroon ng maayos or reconciliation. Okay? So, yun lang yun. So, kaya nagjo-joke kami, pag nakita mo si Amy, anong gagawin mo? Wala. I'm just being cordial or civil. Diba? Lang naman manapak ako. Diba? Wala namang ganun. Kung si Trillanes nga, nakita ko, di ko naman sinapak. Tsaka, tama ba yun? Pag nakita mo yung tao, pag hindi mo gusto, sasapakin mo o bubuntalin mo or what? Hindi naman ganun. So, eto na nga mga chika. So, dito sa grupo namin, ano gagawin mo pag nakita kayo ni Amy, ganun. Di wala. Di ba? Doon ka lang. Anong gagawin mo? Wala naman. Kung sabi ko nga, di ba? Kinuwento ko pala sa inyo yun, ay, nagtanong kayo, di ba? Sabi ko, kung babatiin, kung kakausapin ako, edi go. So, ako, hindi naman ako pumunta sa dahig dahil kay Amy or kung kanino, di ba? It's about yung support ko kay Pangulong Duterte. At siya sa, ano tawag dito, sa mga Duterte.
Pero gusto ko yung mga magagandang muna bago, well, this is not really about Amy. Nung na-meet ko yung mami ni si Mrs. Zimmerman, Elizabeth, she is very warm, she is very nice. Ang sabi niya, sabi gano'n, kasi nagpa-picture ako doon sa likod. Sabi gano'n, Maharlika, gano'n. So, sabi niya, napapanood niya ako, ganyan. Thank you po. So, very warm. Ang ganda-ganda ng pangyayari behind the scene sa loob. Even doon si Amy Marcos. Walang awayan. Wala naman dapat awayan, di ba, Spokes? Sa bait naman tayo, di ba? Nagbubutod-butod lang. so yun yung chika, boom, boom. Ako talaga, alam ni Spokes yan, ayaw natin pag-usapan, di ba, si lola mo. Kasi okay naman na, pag-usapan na natin si Bangag. Kasi siya naman talaga ang dahilan kung bakit nandito yung Pangulong Duterte.